Maayong hapon sa tanan. Nandito po tayo ngayon sa ating mga kaibigan guys. Subukan kong itanong sa ating kaibigan kung kailangan po ba na maghanda ang taga Davao, lalo na yung mga supporters po ng mga Duterte. Kung ano man po ang gagawin po ng ating mga kapulisan, dahil po nakita natin kung ano po ang ginagawa po ng ating namumuno, kung bakit po sila mismo ang nagbibigay po ng kaguluhan ngayon. Di sana ito mangyayari kung nagkasundo lang unta sila, kaibigan. Ninyo? Tay, salamat ikaw ay nandito. Naparito po ako, tay, kasi po meron po akong gustong malaman ba. Wala po ba kayong nakikita doon sa Davao ngayon? Kasi ipinapaabot ng ating kaibigan na dapat po talaga hindi magpapadala po ng galit. Nais kong malaman at naipaabot sa kanila kung ano po ba ang kalagayan po doon sa Davao, kung kailangan po bang maghanda ang mga tao. Ito ang sabi ng ating kaibigan, itiit, walang magaganap na gulo kung hindi po magpadaig sa galit. Kung ano man po ang gagawin ng mga kapulisan doon, tingnan lang po, susundin lang kung ano po ang dapat nilang gustong tingnan sa loob ng bahay ni ex-president. Pero kailangan natin makita, kaibigan, kung kailangan na po ba maghanda ang mga tao po doon na supporters ng mga Duterte. Kailangan po daw talaga guys na maghanda ang taga Davao ngayon, kasi po nais na magkakagulo ang Davao ngayon. Mayroon nagsasabi sa atin guys, ang mga duwende, sila mismo ang nakikita, ito pala ang gagawin po doon sa Davao, kaya ito ang gagawin nila. Mahirap talaga guys, no? Kapag inuutusan ka ng nasa taas, sobrang tahimik na po yung Davao. Baka ngayon po ang kanilang gagawin ngayon, naguluhin ang Davao dahil po malapit na ang eleksyon guys. Ito na siguro yung sinasabi po inyo, kaibigan. Kailangan daw ninyo maghanda guys. Kailangan ninyo maghanda, taga Davao. Ayaw mo og kumpiyansa, ayaw mo padaog, basin og na ay mga panghitabo na hindi maganda. Nabuhay po ang kapalit dito dahil po sa mga panggigipit sa mga Duterte. Huwag po kayong sasalo. Ang maganda dito, videohan lang ninyo kung sino man yung mga pulis dyan papasok para malaman po ninyo. Baka po inuutusan sila ng nasa taas na mayroon pong ilalagay, kaya dapat maging alerto tayo. Oo nga tayo, kaya naparito ako. Gusto ko talagang malaman sa inyo kung kailangan na po ba na maghanda. Kaya sinabi po ninyo na kailangan po talaga na maghanda guys. Dahil po alam po natin, ang problema lang po dito, kaibigan, yung mga kamusliman po natin na sumusuporta kay Tatay Digong, yung mga MNLF, kung ano po ang kanilang reaksyon po ngayon dito sa Mindanao. Yun lang. Ang nakakatakot lang po dito, kapag masubrahan ba, maubos ang kanilang pasensya, gagawa sila ng rally or tawag dito, kunita. Sigurado, talo na ang mga Duterte dito. Ito sabi ng ating kaibigan, kailangan po talaga ninyo na maging mahinahon. Ang sinabi ng ating kaibigan, huwag lang kayo magkampante. Kasi marami pong nagpaabot sa atin, napakarami na po daw yung pulis po doon sa Davao ngayon. No? Iwan ko lang kung ano talaga. Lalo na yung mga supporters ng mga Duterte ay dumating na po doon kagabi. Kaya nakakatakot po itong magaganap guys, kung sakali man napirsahan ang pagpapatupad ng nasa taas na pasukin ang bahay. Kung umalma po ang nandun sa bahay ni Duterte, sigurado meron pong magaganap na hindi maganda. Kaya dapat na maghanda po kayo. Ito po yung babala ng ating kaibigan sa lahat po ng mga makapanood sa ating video.
Nako, totoo yan kaibigan. Totoo. Naalala ng ating kaibigan kasi pinapaabot po namin noon ito. Na meron pong madugong mangyayari at sana hindi sa pamamagitan dito sa Davao guys. Sana po hindi mangyari kasi noong si Duterte at noong ibang namumuno dito sa ating bansa tulad nila Irap, ano pa, yung ngayon lang nangyari ang kaguluhan na nagaganap po mula nang si BBM po yung namumuno. Hindi naman po tayo nang babato sa ating presidente. Ngunit bakit po siya pa ang nakapagbigay ng kaguluhan? Noong si tatay po niya, ang presidente daw, naranasan po ng lahat. Ang daming binubugbog, ang daming mga tao na pinapatay. Sobrang gulo. Gusto siguro nila kaibigan na ganyan din po yung mangyayari sa kanyang tatay. Sa totoo lang, tama po kayo kaibigan, hindi buta, no? Hindi mga baliw ang mga tao na nakakita kung ano man po ang nangyayari po dito sa ating paligid, dito sa ating bansa. Lahat po tayo may utak. Alam po natin kung ano man ang mga nagdaan noon na mga namumuno sa atin. Wala pong ganitong pangyayaring kaguluhan. Yung Davao, kaya pala nais po nilang guluhin ang Davao para mag-unay-unay diag patay siguro kaibigan. Dapat jud na dili mo magpadala sa inyong gibati nga kalagot karon. Antusa na lang ninyo na tungod kay wala man tay kaya. Wala mo'y kaya kung musungag mo og gobyerno, walay kaya nato tungod kay ilaha mga pamumuno ng mga nagdiin, no? Kay Tatay Digong, sila mismo ang naghatag karon og kagubot diri sa tuang dapit. Kalinaw anang Davao karon guluhon na pud nila. Sayang. O sayang talaga. Ang ato ang paghatag o pagbutar noong nag-umpisa pa lang na nangampanya si Sara Duterte o si BBM nagsama. Pero bakit ngayon naaani po ng mga Pilipino ang kaguluhan? Di ba kaibigan? Masakit po isipin, yung Davao malinaw hindi tahimik, walang gulo. Ngayon, sa dami po ng ipinapatupad ng mga batas sa mga kapulisan natin, yun, anong nangyari? I-reread po daw yung bahay. Ang problema dito, kung hindi makaintindihan yung nasa bahay ngayon, posibleng mayroon pong patayan na mga gaganap. Kaya dapat maghanda po kayo guys